Okay, good evening. Ngayon, pag-usapan natin yung regulator at saka kung ano ang kanyang advantage. Ito kasing airgun na to, unregulated. Ang karga nito 3,000 PSI. Ito yung binobombahan mo, nilalagyan mo ng hangin na 3,000 PSI. So pag may laman ito na 3,000 PSI, pag unregulated yung airgun mo is kung anong laman nito, siya rin ang papasok sa airgun. At yung hangin o yung pressure ng hangin na nasa loob ng airgun, siya rin yung magtutulak sa pellet pa labas sa airgun. Ngayon, ang problema ganito. 3,000 PSI, that's masyadong mataas na pressure yun para paluin ng hammer. Kaya minsan nagva-valve lock yung mga PCP kasi sobrang hindi kayang paluin ng hammer yung pressure ng hangin na nasa loob ng airgun. Kaya ang nangyayari niyan, minsan hindi niya kayang iputok, or kung kaya man niya iputok is mahina lang kasi sobrang tigas nung pin na papaluin ng hammer. Biro mo 3,000 PSI. Okay? Kaya habang ginagamit mo siya, halimbawa kinargahan mo ng 3,000 PSI, unang putok mo, mga first 10 shots, medyo mahina kasi syempre ang taas ng pressure na nasa loob ng airgun. Imaginein mo, pupukpukin yun ng hammer. Sobrang tigas. Kaya konti lang yung hangin na lumalabas. Ngayon, habang bumababa yung pressure, halimbawa naging 2,500, pababa ng 2,200, unti-unting lumalakas yung airgun. Tapos, doon siya gumaganda yung putok niya pag unregulated Pang 2,200, pababa na ng mga 2,000, pababa na ng 1,900, 1,800. Doon na maganda yung pumutok yung airgun kasi hindi na siya ganun katigas paluin yung pin. Ngayon, yun yung pinaka-optimal performance ng airgun. Nasa ganung pressure. Malakas na siya, stable pa kung ang power or mas accurate pa. Ngayon, kung gamitan natin ang regulator, ganito, China lang siya, pero sinasabi ko sa iyo, nagkaroon na ako ng Taiwan, nagkaroon na ako ng Cricket, yung Black Power, Huben regulator. Same lang sila lahat. Same lang talaga. So dito ka na lang sa mas mura. Binili ko to ng 800, ibigay ko sa ng 500 para at least maayos yung airgun, hindi ka na mamroblema sa unregulated na airgun pagka nasa yun na. Kasi hula ko ito yung first time mo magkaroon ng PCP. Gusto ko hindi sumakit ang ulo mo sa PCP mo. So ganito. So pag nilagyan natin ng regulator dito, ang mangyayari niyan is ang output pressure nito is 1,800 PSI. Kargahan mo siya ng 3,000 PSI ito, full o yung maximum fill niya. Pag ni-regulate niya yung hangin, ang papasok lang na pressure dito sa airgun mo is 1,800 PSI lang. Meaning, 3,000 PSI down to 1,800 PSI, iisa lang yung pressure sa loob ng airgun mo. Mag-stable lang siya sa 1,800 PSI, which is mas malambot paluin ng hammer, mas malakas, tapos mas magandang patama. Pag bumaba na ng 1,800 PSI, that means kailangan mo na siyang bombahan. Kasi yun na yung ayun na yung parang limit niya pag bumaba pa sa 1,800 PSI, pababa na ng pababa yung pressure. Doon na hihina na yung putok ng airgun kasi mababa na yung pressure. So pag regulated siya, kargahan ng 3,000 PSI. Pag bumaba na ng 1,800 PSI or kahit 1,700 PSI, kailangan mo na magbomba ulit. Huwag mo nang paabutin ng 0 PSI. Okay? Dapat ganun. Isa pang reminder sa PCP. If for example, hindi mo gagamitin ng airgun ng ilang araw,
halimbawa mga 2 days or 3 days or more than 3 days, I suggest or I advise na wag mong punuin yung airgun. Iwanan mo lang siya ng mga yung kalahati ng capacity, which is 3,000 PSI. Kalahati nun ay 1.5. So halimbawa, i-store mo lang yung airgun ng mga 2 days, 3 days or more, or 5 days or more. Lagyan mo lang siya ng laman na 1,500 PSI para at least meron pa rin siyang pressure, hindi masira agad ang o-ring. Huwag mong pupunuin. Halimbawa, punuin mo 3,000, then itago mo, tapos after 3 days pa gagamitin. Ang mangyayari nun is, yung 3,000 PSI na yun, maghahanap yan ng weakest point sa airgun. Ang weakest point is yung mga o-ring, yung mga rubber. Sisirain niya yan. Kaya, huwag mo siyang lagyan ng 3,000 PSI tapos matagal na mong hindi gagamitin. Wag ganon. Ang gawin mo lang is halimbawa, bukas may hunting ka. Ngayong gabi, bombahan mo na siya ng 3,000 PSI para bukas magamit mo na. Mga ganun lang, yung overnight lang na pressure or na tagal ng ng storage ng 3,000 PSI. Ganun lang dapat. Pero pagka halimbawa mga 2-3 days pataas, huwag mong pupunuin para mas matagal ang buhay ng mga o-ring sa airgun mo. Kasi sooner or later, walang perfect na airgun. Sooner or later, magkakasingaw yan. Promise yan. Lalo pat high pressure to. So, ganun lang ang advice ko. Tapos, masyadong mahaba yung video. Next video na lang yung i-explain ko.